Cancer. Hello, my dear Cancer. Nangyari sa baraha. Hello, my dear Cancer. Ay makipag-cooperate ng iyong card. Okay. Uy. So, my dear Cancer, first 15 days of October. Ayun. First 15 days of October, mga my dear Cancer. This is from October 1 hanggang October 15, 2024, mga my dear Cancer. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Cancer, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Cancer, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? So, let's go tayo my dear. Start tayo my dear sa outside energy. Ayan. Okay. Kunin na natin yung iyong outside energy, my dear Cancer, first 15 days of October. May dalawa kang card. You have two cards, my dear, the left and the right. Please give me time. I'll never feel this way before. Okay, sa outside energy to. So, dito my dear sa card na to, parang may nangingi sa'yo ng space. Okay? Kasi hindi mangingi sa'yo ng space, nangingi sa'yo ng time. Okay? Kasi, parang hindi pa daw niya nararamdaman yung ganong feelings. O, hindi ko alam kung anong klaseng feelings yan. Okay? I feel the same way. Okay? Okay, so parang nagpapang-abot kayo ng energy dito, my dear. Okay, parang meron, it is the sense of feelings. Okay, parang ang umaatake, my dear, sa first 15 days of October is more on pakiramdam. Kasi kung makikita mo dito, my dear, may felt, may feel. Okay, and sabi sa first card natin, card number 9, please give me time. Ano ba? Paano babasahin yan? Basta I never felt this way before. Ibig sabihin, parang, bigyan mo ako ng oras, bigyan mo ako ng panahon, kasi never ko pang naramdaman yung ganitong pakiramdam. Okay? Sabi naman niya dito, I feel the same way. Ibig sabihin, my dear, kung ano siguro yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman niya. Ay, pag-ibig to. Pumapag-ibig. Okay? Mahal ninyo ang isa't isa. Tingnan natin, my dear, ha? Dadagdagan ko pa yan. Okay? Tingnan natin, my dear Cancer, ha? Maganda yan sa energy ng love. Okay? That is very, very nice sa energy ng love. Kasi parang parehas kayo ng tinitibok ng puso. Ganon. Sa ibang bagay, hindi yan maganda. Pero sa energy ng love, that is good. Okay? Tingnan natin, my dear. Eto daw. The Six of Swords. Ay, hindi siya love, my dear. This is related sa energy ng galit. Okay? Kasi ang Six of Swords, my dear, is energy ng moving forward. Pero, kung mapapansin mo, dala-dala ni Six of Swords yung mga sword niya, hindi nga iniwanan. So, nag-move on, pero dala-dala niya yung galit. Okay, so, ang nakukuha ko dito sa outside energy, meron tao, I think galit ka rin sa kanya. Or parang meron kayong issue. Ganon din. And ganon din yung nararamdaman. Kung ano yung level, my dear, yung pagkainis mo sa kanya or galit mo sa kanya, ganon din siya, my dear, sa'yo. And parang nahihirapan siya mag-move on sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Araw-araw siyang kumikilos, araw-araw siyang, alam mo yun, araw-araw siya nag-grind, my dear. Or araw-araw niyang pinagpapatuloy yung buhay niya. Pero, there's a tendency, kasi energy to ng sword, energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, na posibleng tumatakbo ka pa rin sa kanyang isip. And I think, parang yung energy ninyo is parang ganun din. Kung galit siya sa'yo, galit ka rin sa kanya. Okay, ganun. Kasi sabi nga dito, I feel the same way. Okay, parang sinabi mo sa kanya, galit ako sa'yo. Ganun, galit din naman ako sa'yo. Ganun. The feeling is mutual. Parang ganun yung energy. Okay? So, tingnan natin, my dear. Tingnan natin kung ano nangyayari sa'yo. Pero, outside the energy yan, my dear. Okay? Ang
general conclusion, therefore I conclude, parang ganon, na itong message ng tatlong card na to is mensahe galing sa isang tao na parang ayaw ka muna niyang makausap, okay? May galit ako nararamdaman sa card na to, okay? Posibleng nakikita mo siya na parang okay lang, pero hindi talaga siya, okay? Let's go, my dear Cancer. Punta na tayo sa yung energy. Tingnan natin. Last shuffle na lang to, my dear. Kasi na-pre-shuffle ko naman na itong mga barahan na ito. So, hindi na natin kailangan pang ibabad. Kumbaga, sinashuffle ko na lang siya for video purposes. Ganon. Okay, my dear. Let's go. Pyramid spread. Pyramid. Let's go, my dear. Eto daw. What is this? We have here the Knight of Wands. Okay, you're trying to control things. Okay? You're trying to control things. So, expected mo, my dear, na sa first 15 days of October, parang meron ka mga bagay na gusto mong kontrolin. Okay? And, kung magkasamahin natin ito dalawang to, meron ka mga bagay na gusto mong kontrolin na ayaw magpa-control. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Parang umaalma. So, expected mo na, my dear, sa first 15 days of October, meron mga tao or meron mga energy na umaalma. Ayun, sasabihin ko sana kumakalma. Umaalma, magkaiba yung dalawang yun, no? Yung umaalma sa kumakalma, magkaiba yun. Okay. So, umaalma, my dear. Okay? Tingnan natin. Pero, you are very controlling daw sa first 15 days of October. May mga bagay ka na parang gusto mo siguro ikaw na susunod. Okay? Or sinusunod ka or pinapakinggan ka. Ito yung next. We have here the energy of the Page of Sword. Okay. Sa energy ng Page of Sword, nakukuha ko dito yung energy ng paghingi mo ng guide. Okay. Baka meron ka rin mga gustong ikat. Yun na nakukuha ko over here. Okay. Energy ng connection. Okay. Sa paglabas ng page, nakukuha ko na parang parehas na yung energy ng outside at saka ng inside. Okay. Ang pinagkaiba nilang dalawa, my dear, is ikaw parang nangihingi ka pa ng mga sign. Okay. Yun na nakukuha ko dito. There's a tendency, my dear, na baka ayaw mo naman talaga mag-end yung connection as much as possible. Yun na nakukuha ko dito. Pero dahil nga hindi siguro nakikipag-cooperate yung outside na energy, kung sino man to, okay, parang nanghihingi ka dito, my dear, ng sign, okay, sa energy ng page. Nanghihingi ka ng gabay, kung ikakat mo na ba or hindi, okay? Sa dalawang energy, sa outside at saka sa inside, sa energy mo at saka sa panlabas na energy, mas maganda yung energy na nilalabas mo. Kasi nakukuha ko dito na parang maaayos pa naman talaga yung connection. Ibig sabihin, meron pang ilang percent sa iyong puso, my dear Cancer, na parang gusto mo pang masettled kung ano man yung issue. Ang problema, parang may nagmamatigas dito sa area na ito. Okay? Dito sa area of responsibility na to. Okay? So, tingnan natin, my dear, what is the next card? Next card is the energy of Seven of Swords, backstabbing energy. Okay? So, literal. Okay? Ito, my dear, yung literal na siya, yung may kasalanan, siya pa yung galit. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Parang nagsisisihan dito, walang mananalo dito sa part na to, my dear. Okay? So, expected mo na may mga ganun na eksena, my dear, sa first 15 days of October, na kasalanan niya, kasalanan mo. Hindi naman to as in literal na as in nagbabangayan kayong dalawa, my dear Cancer, pero posible na nagsisiraan yung energy. O gano'n na nakukuha ko. Na pagdating sa ibang tao, kasalanan mo daw, my dear Cancer. Pagdating naman sa'yo, kasalanan naman niya. Pero kung ako ang tatanungin mo based sa energy na to, I can feel na matigas ang ulo nitong energy na to. Okay? And ikaw, ang mali lang sa'yo is yung controlling na energy. Gusto mo siyang kontrolin and ayaw niya magpa-control kasi matigas ang ulo niya. O yun na nakukuha ko. Nakukuha ko rin dito, my dear, na meron mga tanong sa isip mo. Okay? Meron mga tanong sa isip mo tungkol dito sa labas na energy na ito. But sa paglabas ng Seven of Swords, may backstabbing na energy na nangyayari. Okay, let's go. Next card is the energy of the Lovers. Okay, yes, posibleng energy ng relationship, pero wag masyadong kiligin kasi itong card na to is, ito yung energy, my dear, na kailangan ninyong
pag-usapan ang mga bagay-bagay. Minsan, pag lumalabas tong card na to, is more on decision making. Ibig sabihin, kailangan yung pagdesisyonan, kayong dalawa, kung ano ba talaga yung magiging takbo ng connection ninyo. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. So, posible, my dear, na ikaw, willing ka naman, nararamdaman ko naman sa card mo na willing ka naman na parang pag-usapan to or something like that. Yung isa nga lang, parang ayaw talaga makipag-cooperate. Okay? So, I guess, ano sinasabi ko kanina? I guess. Teka lang, basta kaagad yung energy ng Queen of Pentacles, ng Nine of Pentacles, the single energy. Okay? So, marami sa inyo ang posibleng nakaka-experience ng ganito, okay? Na parang mas okay ka na lang na mag-isa, mas magiging maganda na lang yung buhay mo ng mag-isa. Okay? Balik tayo dun sa sinasabi ko kanina, my dear, na I guess. Okay? I guess, based sa energy, itong tao na to ayaw lang talaga niya magpa-control. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. And sa paglabas ng Nine of Pentacles, hindi ito maganda kasi kadalasan, after how many months after ko mag-reading, itong energy ng Nine of Pentacles, nauuwi to sa single energy or nauuwi sa energy ng hiwalayan. Okay? Kadalasan, okay? Dahil sa meron kang nakita na hindi maganda na ginawa ng tao na yon. Okay? Yun na nakukuha ko, my dear. So, expected mo na, my dear, na may mga ganun na eksena, my dear, sa first 15 days of October. Okay? Next, eto daw. We have here the 10 of Cups, okay? So, ayaw mo talaga, my dear. Actually, galit ka. Nararamdaman ko yung galit over here, yung disappointment, so on and so forth. Pero nakukuha ko dito, my dear, na you are still open for settlement. You are still open na maayos pa rin tong connection na to. Pero, yun nga lang, gusto mo kasi, my dear, sumunod na siya sa'yo. Yun ang nakukuha ko. And I don't see anytime soon, my dear, na parang susunod tong person na to. Okay? Kasi, pakiramdam mo, nasaktan ka niya. And siya din, nag-a-acting din siya, my dear, na victim din siya. Na parang, kung ano yung ginawa, kung ano yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman niya, my dear. In short, parang wala nagpapatalo sa inyong dalawa. Yun ang nakukuha ko dito. But regarding sa energy ng pagkakaayos, maganda yung energy na nilalabas mo, my dear Cancer, dito sa energy na to. Kasi willing ka makipag-cooperate. Siya parang, parang may utang. Kung baka sa taong may utang, tinataguan ka ng tinataguan. Yun na nakukuha ko dito. Iniiwasan ka ng iniiwasan or parang iniiwasan ng iniiwasan yung issue. Yun na nakukuha ko dito. So, dito, my dear, there's a tendency, my dear, na maramdaman mo na even meron kang partner or meron kang, alam mo yon, meron kang kasama, parang pakiramdam mo, wala siya. Kasi nga, ito nga, ayaw niya makipag-cooperate. Okay, matigas ang ulo niya dito sa side na to. Sabi ko kasi, huwag ka masyadong kiligin sa energy ng The Lovers kasi ang energy ng The Lovers is related sa energy ng communication, no? Meron kayong mga bagay na kinakailangan yung pag-usapan na may kinalaman sa usapin ng pamilya. Ikaw, okay sa'yo mag-start all over again. Ayan, nakukuha ko naman na meron pa namang part ng puso mo, my dear Cancer, na parang gusto mo mag-start all over again, na isettle to kung ano tong issue na to, pag-usapan to. Pero mahirap kasi, my dear, na ikaw lang yung may gusto. Dapat gusto din niya. Kasi kung ikaw lang yung may gusto, ibig sabihin, ikaw lang yung mag-e-effort dyan. And to the point na merong 7 of Sword, posibleng pinaparatangan ka rin niya, my dear, na niloloko mo siya. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Niloloko mo siya and ganun din yung energy. Ibig sabihin parang nagbabatuhan lang kayo, my dear, ng mga basura. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Next energy, my dear, Cancer. First 15 days of October. Okay, baka yung tinatanong mo rin dito, my dear, is may kinalaman, my dear, sa ginagawa niya, kung niloloko ka ba niya or hindi, okay? So, yung sitwasyon naman talaga, my dear, related sa energy ng relasyon, related sa energy ng family, is hindi naman talaga ganun talaga ka-complicated, my dear Cancer, okay? Kasi hangman lang naman to. Ibig sabihin, pag lumalabas ang hangman, my dear Cancer, nangyayari sa sitwasyon nyo yan, kasi para palakasin yung connection nyo, or para matuto kayo, may mga lesson learned. Kasi, remember, my dear, minsan nasabi ko na rin sa reading mo, na minsan pinagtatagpo ang dalawang tao para makasagap kayo or ma-enhance yung mga personalidad ninyong dalawa. So, hindi ibig sabihin na lagi kayong
nag-aaway or lagi kayo meron mga ganon, mga alitan or mga something sa connection ninyong dalawa, ay hindi talaga perfect yung connection ninyo. Minsan there is a reason kung bakit ganon yung nangyayari para ma-improve yung connection o yung pagkatao ng bawat isa. Okay, experience ba, my dear Cancer? Yun ang nakukuha ko. But so far dito, nakikita ko, my dear, yung connection ninyong dalawa, kaya pa naman talagang maayos. Ikaw lang talaga naka-pass forward ka lang talaga, my dear Cancer, dito sa energy dito sa card na to, kasi parang gusto mo talaga pag-usapan natin to, i-settle natin to, pero yung isa ayaw niya talaga na makipag-usap sa'yo or ayaw niya makipag-settle sa'yo kasi pinalalabas niya or sinasabi niya sa ibang tao siguro, my dear Cancer, na niloko mo siya or hindi ka mapagkakatiwalaan na tao. And I think ganon din yung energy na nilalabas mo, my dear. Okay. Next. Okay. Next na energy, last 3 cards tayo, my dear Cancer. Last 3 cards, we have here the energy of the 10 of Pentacles. Ayan, my dear, dalawang family energy na ang lumabas. So, talagang relationship and family to talaga, my dear. Okay? Ang ano lang dito, my dear, I think mas maganda kung aamin. Sa relasyon, maganda talaga yung trust, i-build yung trust at saka yung pag-amin sa mga bagay na nagawa. And of course, yung sincerity, yung bukal sa puso na pagbabago. Kaso ang nakukuha ko dito, my dear, parang meron na kasing paglilihim na nangyayari sa loob ng relationship or ng family, okay? Kung hindi man to relasyon, I think more on family din. Ganun na nakukuha ko dito. Hindi na open yung communication, ganun. Meron na rin ako nararamdaman dito na konting pagpapabaya or parang abandonment na issue. I think kaya ka naging aggressive din, my dear, kasi hindi mo rin nagugustuhan yung sitwasyon. Gusto mo talagang maayos as much as possible. Okay? Last 2 cards. Nilalayo niya sa iyo, my dear, yung sarili niya. We have here the 10 of Swords. Ayan, my dear, mapapagod ka na rin sa kanya kasi sobrang sinungaling niya. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. Sobrang sinungaling niya. Wala siyang tiwala sa iyo. Okay, wala siyang tiwala sa iyo. Hindi niya gusto yung ugali mo, my dear Cancer. In short, parang negative ka sa kanya, yun ang tingin niya sa'yo, okay? Mapapagod ka rin sa kanya, my dear, mapapagod ka rin na ayusin to, mapapagod ka rin na isettle to, and mas mararamdaman mo siya, my dear, sa first 15 days of October kasi nag-e-effort ka, my dear, eh. Kaya nararamdaman ko yung gusto mong maayos to, gusto mong mapag-usapan, kaso ayaw niya nga, lumalayo siya, and at the same time, gusto mo lang siguro matapos na tong mga siraan, itong mga bangayan, alam mo yun, magkaroon na ng kasunduan, ng kapayapaan once and for all, pero ayaw niya talaga, my dear. We have here the energy of the Queen of Wands. Ayan. So, yung energy may yun na nararamdaman ko kanina na there's a tendency na after how many months from now is maging single ka, ay pwede siyang mangyari. Of course, hindi siya mangyayari kaagad sa first 15 days of October. There's a tendency na baka mga around alam mo yon, next year or hindi ko pa alam, kailangan ko mag-spread ng cards for you, my dear Cancer, para malaman ko kung kailan to mangyayari, okay? But so far, dun lang muna tayo mag-focus, my dear, sa energy ng first 15 days kasi ito lang yung sakop ng ating reading na meron tao na umiiwas, ayaw nyo makipag-cooperate, lahat ng kasalanan ay sinisisi niya sa'yo and the feeling is mutual, ganun din, my dear, ganun din yung sinasabi mo na siya ay manloloko, siya ay sinungaling, kumbaga parang nagbabatuhan lang talaga kayo ng basura dito. So, doon sa energy mo, my dear, mapapagod ka dito, my dear. Okay? So, posible, my dear, sa first 15 days of October, medyo nahihirapan ka makapag-decide. Okay? Ayan, posibleng maapektuhan, my dear, yung energy, my dear, ng usapin ng pinansyal. Okay? Medyo maging magulo, lalo na yung mga unang 7 days or 8 days, my dear, ng first 15 days of October related sa usapin ng pinansyal, sa paggawa ng pera, and so on and so forth, kasi nga medyo nahihirapan ka mag-decide. But so far, ma-overcome mo, my dear, yung energy, my dear, ng pinansyal. Ayan, magiging okay naman din siya, my dear. Yun nga lang, yung first 7 days or 8 days, my dear, na first 15 days of October, medyo, alam mo yun, medyo may struggle na part kasi may energy dito ng emosyon. Ayan, maaayos mo naman, my dear, yung usapin ng pinansyal over here. And there's a tendency, my dear, na, ayan, may single na energy over here. Ayan. Okay? May single na energy over here kasi nga pinababayaan ka. Ayan. The energy of the 10 of
once, okay, pinababayaan ko or hindi nakikipag-operate or walang support system na nangyayari, okay? So, my dear Cancer, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!